Tapos ikaw, 12 lang yung sahod mo, tapos security guard. Oh my God. My God, grabe! Ang taas naman ng tingin ng OFW na ito sa sarili niya. Kasi biruin mo, sasabihan niya na security guard ka lang at 12K lang ang sahod mo. Ano ang mararamdaman mo kapag ikaw mismo ang nagtatrabaho bilang security guard at magsasabihan ka na ganito ng OFW na ito? Hindi pwede yan para sa amin. Guys, may nag-chat sa akin. Gusto niyang makipagkaibigan. Sabi ko, may trabaho ka ba? Sabi niya, meron. Tinanong ko agad, magkano ba yung sahod mo? Sabi niya, 12K. Na-shock ko. Ha? 12K? Samantala kami. 20K plus yung sahod namin, kakaibigan, tapos ikaw, 12K lang. Sabi ko, no, hindi ka pwede makisali sa amin kaibigan kasi kaming mga magkakaibigan, gusto namin ng pag-uwi namin ng Pilipinas, gusto namin kumain sa mamahaling restaurant, gusto namin mag-adventure kahit saan, namin mag-bar, gusto namin mag-overnight sa mga mamahaling resort, sabi ko. Tapos, ikaw, 12K lang yung sahod mo, sabi ko. Kaya hindi ka pwede sa amin, isali, sabi ko. Kasi hindi ka namin ka-level. Tapos tinanong ko agad siya, ano bang trabaho mo? Sabi ko. Sabi niya, security guard. Ha? Security guard? Tapos 12K yung sahod mo. Hindi ka namin ka-level, so ex ka, hindi ka pwede sa amin na magkakaigan, sabi ko. Kasi gusto namin yung mga high class, mga pagkain, pag-uwi namin ng Pinas. Kasi may pera naman kami, di ba? Sabi ko, may pera kami. Kasi malaki yung sahod namin dito sa ibang bansa, sabi ko. Kaya hindi ka pwede makipagkaibigan sa amin. 12K lang yung sahod mo, my God. Kulang pa yan sa pamilya mo, sabi ko. Hindi ka namin ka-level. Security guard, sabi ko. Since malapit naman kami umuwi na magkakaibigan, nagplano kami na mag-overnight kami sa mamahaling resort, kakain kami sa mga mamahaling restaurant, mag-adventure kami, pupunta kami kung saan namin gusto, yung enjoy namin yung sarili namin. Ganon kami magkakaibigan. Ayaw namin makipagkaibigan sa, alam mo ba yung maliit lang yung sahod? Siyempre kami malaki yung sahod namin, so malaki yung ipon namin. So may chance kami na kung anong gawin namin sa buhay namin pag uwi namin ng Pinas. Kasi po naman kami. Tapos ikaw, 12K lang yung sahod mo, tapos security guard. My God, hindi pwede yan para sa amin. Huwag muna nating i-bash si ate kasi I have a very, very strong feeling na this is a prank video. And this is just the part of the video. Hindi ko pa nakikita yung buong video, no? Kasi usually kapag may ganito, it's a prank, o diba? So, eto ang palatandaan kung bakit malakas yung feeling ko na prank video na to. Legit bang laitera talaga si ate na minamaliit niya ang mga security guard dahil sa sweldo? O kaya baka naman, this is a prank. Kaya bago nyo i-judge muna si ate, siguro panoorin na lang muna natin yung the whole part of the video. Kaya para sa akin, I can feel or I have a very strong feeling na this is a prank. So itong video lang na to is parang part lang, no? Pero I'm not sure kung ito nga ba yung buong video. Malay natin, prank nga talaga. So, dalawang sides of the story ang pag-uusapan natin. The first is, bakit nga ba prank? Bakit feeling ko prank ang video na to? And ang pangalawa, if ever man na totoong matapobre si ate, nakakalungkot naman. So, unahin natin kung bakit prank video ito. Napansin ko kasi, number one is yung itsura ni ate. Hindi siya mukhang sosyalin. Hindi siya sosyalerang babae, no? Hindi siya sosyalin na OFW. Kasi kung makikita mo na mahilig siya sa material things, medyo nakaayos, tapos mararamdaman mo yung konting touch na pagkamaarte sa hitsura pa lang, sa pananalita, sa ginagamit niya, baka pwede. Pero hindi eh. Mukha siyang simple. She is a simple OFW na gusto lang naman na magtrabaho abroad para matustusan yung pangangailangan ng pamilya niya. So, yan na yan, yung parang napansin ko na hindi tugma yung sinasabi niya sa itsura niya. Number two, the choice of words. So, basing sa sinabi niya na mamahaling kainan, mamahaling channeling, hindi niya mai-specify, hindi siya maka-specify kung which among yung mga high-end brands ang gusto niyang tukuyin na pupuntahan. So, mapapansin mo talaga na wala siyang idea, no? Kaya, And then number three,
yung paggamit niya ng main subject na gusto niyang inisin talaga yung nanonood sa kanya, yung nilalang lang niya ang security guard, nilalang lang niya ang 12K over 20K na sinasahod niya. Which is, kung i-compare mo, medyo halos hindi malayo yung agwat, no? The gap, 13K or 12K versus 20K, medyo magkalapit pa yung bracket na yan, di ba? So, ayun, medyo, contradicting. Kaya, malakas ang feeling ko, this is a prank video. And, if this is indeed a prank video, I would like to say, congratulations, content creator na OFW na ito, kasi, naging creative siya sa paggawa ng video na naiiba at kuhang-kuha niya ang inis nyo. Kaya maraming naiinis kasi siguro akala nila totoo itong video na to. Kaya congratulations. Very creative, very concise, and very demure. So yes, if you want to be a content creator like her or like me, ito yung best example na gawin nyo kasi very unique yung ginawa niya. Kaya nakapaghakot siya ng view kasi nakapag-generate siya ng negative emotions na nakapag-angat ng views. O di ba? Views, followers, or even subscribers. Kaya once again, congratulations ate. So, pakinggan naman natin if ever man na totoo na matapobre siya. So, ito ang side B. Nakakalungkot grabe. In any case, na totoo talaga yung pagkamatapobre ni ate. Kasi, mas gusto niyang umangat at the expense of others. So, biruin nyo, malakas yung loob niya na sabihin na we don't belong. Na hindi ka pwedeng maging friends namin kasi ang baba ng sweldo mo. Tapos sa amin, mas mataas ang sweldo namin. So, gusto namin makipagkaibigan lang sa ka-level lang namin. Which is very yung literal na toxic culture ng Pinoy na iba na kung saan kapag nasa abroad ka, hindi mo may iwasan na meron at merong mga Pinoy na ganyan yung asta. And ito yung dapat na iwasan natin ng mga ugali. And if ever man na maka-encounter tayo ng ganitong klaseng katoxic na OFW, well, para sa akin, wala na akong balak na makipagkaibigan sa kahit or connection sa kahit na anong klase na paraan. It's because magiging toxic lang yung relationship nyo, mag-aaway lang kayo, and magsisira, mas lalong ikaw yung next na sisiraan ka. So, wag nating ugaliin na naghihilaan pababa, and sana kapag nasa abroad tayo, wag masyadong mataas ang tingin sa sarili, 'di ba? Kasi lahat tayo nagsisimula sa mababa. So, alam mo 'yon, nakakalungkot lang talaga. So, yan yung pagka-interpret natin sa video na yan. I know this is a partial video. Hindi ko alam kung meron pang kaakibat na parang continuation ng video na yan. So, ang masasabi ko lang, if ever content creator si ate na gusto niyang umangat, well, congratulations for a job well done for creating a unique and creative video. Okay, so that's all guys. Thank you for watching and have a nice day. And sorry kung ang haba ng aking sinabi. So, follow me na lang sa Instagram account, Story of Anthony, and even sa YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Threads. Kaya, bye-bye!